Duterte supporters na sino? Mga umaga mga mamaya maniniin. Mauna pa naman natin inong paano ay anti-layer. Anti-layer. Boom! Hindi, ito mga kaiksena. Pag-usapan natin itong DDS supporters o itong tinatawag nilang nyernyak. Nyernyak na Nini and... Asa na ba yun? Wait lang, nawala pa. Wait lang, hanapin ko. Wait. Asa na yun? Wala pa yata, oh. Wait lang, ha. Nawala pa, oh. Ano to? Ay, nawala. Ito. Yan. Ito na. Ito na. Game, oh. NBI maglalabas na ng sumpina laban kay Nyernyak. Anyo na may imen mo imauno mo mumaon. Boom! Nino. MMI manlalamat ng numpina. Naman ay Nyernyak. Anyo na. Dahil may alimot ni Mimi M. Boom! Aray ko. Okay, tara. Sige, pasok mo, sir. Itinuturing na national concern ng NBI ang pagkalat ng umano'y fake medical records ni PBBM. Karapatan man daw malaman ng publiko ang kalusugan ng Pangulo. Hindi ito dapat mauwi sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Mayabang din talaga tong hayop na mimiyak na to eh. Okay lang sana eh, pero nilagyan niya pa ng betlog, may cancer. Sana tinignan mo muna yung biyak mo sa nguso. Bago ka nagsabi ng mga kung ano-anong pang, di ba? Oh, ay, miyak na pala yung, miyak na pala yung nguso. Namat niya, namin na nga ay mimim. Di ba? Aray ko. Dapat ganun, kaso hindi. Kung mapapanood mo nga yung mga ano niyan yung mga vlog niyan o yung mga reels niyan, di ba? Wala lang, manlalait lang siya. Ito, bigyan ko ng example, di ba? Sabihin niya, hoy, ito, example lang. Inyaw, matlaa, mo. Yung ganun lang siya, di ba? Magmumura lang siya na magmumura, tapos sabihin ng kung ano-ano. Ha? Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Hannity. Sige, ganito na lang para maganda. Wait lang kasi ko muna yan. Para makita nyo kung paano siya wait lang. Hanapin natin. Yan. Share. Ito. Yan. Hanap tayo ng ano. Wala nang, hindi na siya hindi na siya nagbablog. Ano ba yan? Hindi siya nagbablog ng ano. Ito. Yan. Yan. Magana lang tayo ng konti para makarelate kayo. Aray ko. Yan, nakalagay pa dyan sa ano niya. Okay, pakinggan natin. Magandang araw mga kalugugan. Aray ko. Ito ba? Para panoorin natin at malaman kung Sige. sino talaga ang nagbenta ng mga isla. Ng mais? Sino nagbenta ng mais?
Diyan sa West Philippine Sea. West Philippine? West Philippine, Philippine E. Paano kaya kumanta to, no? 'Di ba? Pag kumanta kunyari. Ang hirap ah. Ini-imagine ko pa lang. Mait ayo alam. Aray ko. Yan. Aray ko. Mait ayo alam. Mait ayo ang lumating sa buhay ko. Iyaw Wag na. Yan. Aray ko. Okay, tuloy natin. Direct, di ba, motovlogger, di na kasi sa, wala na siyang kwenta, wala na siyang silbi. Ngayon, naisip niyang mag-politics, yun. Gamit yung kanyang pang-ad home. Diba? Bad ka, direct. Napapaganto tuloy ako kasi demonyo kasi din daw eh. Kumbaga, sinasabayan ko lang din yung ginagawa niya ba? Para, alam niyo yun, hindi tayo magpapadaig dito. Kumbaga, kung ganyan ka, kaya ko rin, sige. Diba? Na hanggang ngayon ay pinag-aagawan pa rin natin. Pinaghahagawan? Siguro Kapampangan to. Aray ko. Diba? Pinaghahagawan, sabi niya eh. Oh. Laban sa China. Kung bakit hindi umaalis ang China hanggang ngayon. Ano? Aray ko. Ano? Ulitin mo konti. Na diyan sa West Philippine Sea. Na hanggang ngayon ay pinag-aagawan pa rin natin. Laban sa China. Kung bakit hindi umaalis ang China hanggang ngayon. Ano? Sample pa lang yan. Ito. Maganda yung kay Attorney Claire. Hanapin na yung kay Attorney Claire. Ito. Yun. Tinan mo ah. Ito na. Kay Attorney Claire to ah. Binanatan ni Chabit si Attorney Claire. Nireactionan niya. Ha? Yo. Pag-usapan natin ngayon. Yo. Pag-usapan natin ngayon. Si Manong Chabit Simpson. Aray ko. Sige. Galit na kay kay Auntie Claire. Ano? Kay Auntie Claire? Aray ko. Galit na ngayon kay Auntie Claire. Pero itsura naman. Yun. Oh. Galit na kay kay Auntie Claire. Auntie Clerk? Ano Auntie Clerk? Yan. Saka first time ko sa mahit na may nagagalit ha. Panoorin natin. Alright? Let's go. Let's go. Na. Yan na. Magandang oras po sa inyo lahat. Ano na magandang Lahat oras. na nakikinig sa akin. Meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Forward natin pag nagsasalita na siya. Yan. Ngayon, Guys, matanda na si Manong Chabit para makulong ha. Kami na mayaman na yan ko, hindi na kailangan pera niya. Gusto lang niya siguro magtrabaho. Ina mo, hindi na rin intindihan ko lang sa'yo, trabaho. Boom! Ulitin natin. Tinan mo. Huwag naman no. hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, Guys, matanda na si Manong Chabit para makulong ha. Kami na mayaman na yan ko, hindi na kailangan pera niya. Gusto lang niya siguro magtrabaho. Boom! Ay, gila mo nga. Ano ka? Stress ka rin eh. Masakit ka sa tag dito.
Hindi liit. Charot. Nasaan na ba ako? Ito, asan na ba yung kanina? Nawawala. Wait lang. Asan yung video kanina? Ito, to. O, game. Ayan nyo na yun. Aray ko. O, tuloy. Posibleng ipatawag daw ng NBI ang online personality na si Sir Jack Argota. Kasunod yan ang pag-share nito ng umano'y peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa St. Luke's Medical Center. Isang Alam niyo, isa pa sa kinakabusitan ko dito. Totoo naman mga kaiksena na may mga kapatid na tayo o kapatid ako na LGBTQA+ kineme-eme o mga bading na may mga ganong klase na hindi maganda ang ugali. Pero hindi naman lahat. 'Di ba? Pero kung minsan kasi sobra na rin yung sinasabi niya eh. Hindi na rin kahit na hindi naman dapat na palakihin, kukomentuhan niya para lumaki. Para maging na naman siya, maging trending, maging sikat. Minsan na OA na siya, ito. isang bagay na pinasinungalingan na ng nasabing ospital at ng palasyo. Pero si Sir Jack yung personality, pwede ba yung ano ba yun? Yan ba yan? Ano ba yan? Ito si Sir Jack sa likod natin. Si Sir Jack. Isa siya sa mga nag-post. St. Luke's Ano Medical. pangalan dito, sir? Have you taken, have you called them out for investigation? Anong ginagawa mo po? Ang ano po natin yan is maray natin ipatawag. So, paano Sasabihin na natin yan. Isasabihin na natin Due sila. process. Hindi naman kung kabataan ano side nila. Sabi ni Magno sa Politico Talks ng Billionario News Channel, ang online sharing ng fabricated documents kasama ang post ni Sir Jack ay maaaring maituring na cyber libel. Ongoing daw ang investigasyon ng NBI tungkol sa pagkalat ng peking record na ito. Para sa ahensya, national concern na raw ito dahil mandatory nilang bantayan ang seguridad ng Pero ito mga eksena, hindi na involved si Pangulong Bongbong Marcos dito. Dahil mabait si Pangulong Bongbong Marcos, hindi yan hindi yan magsasampa. Ewan na lang natin kung tutuluyan ng NBI. Ha? Hindi natin alam. Pero kung si Pangulong Bongbong Marcos lang, walang pakialam yan dyan. Napaka-basic ng fake news na yan, di ba? Ang daming malalang fake news kay Pangulong Bongbong Marcos, pero may ginawa ba sila sa mga nagpakaalat? Wala, di ba? mga matataas na leader ng gobyerno. Hindi po ordinaryong tao ang ating presidente. Oo. Tama po ang sinasabi na may karapatan ng tao malaman ng public health ng ating Pangulo. Pero hindi po yan nagbibigay pahintulot na kung ano-ano lang ang ilalabas natin. At magkalat ng At fake news. magkalat ng fake news. Bilang tugon, sinabi ni Sir Jack sa isang Facebook post na ipakita na lang daw ang original health record ng Pangulo kaysa protektahan ito. Di ba? Tingnan nyo mga kaiksena. Kaya paano hindi tayo magpa-fight back sa mga ginagawa nila tulad niyan? Kung peke yan, edi ipakita nyo yung original para makumpirma natin alin ang peke. Sabi. Bakit hindi ka sa St. Luke's maniwala? Di ba? Mismong sila na nga ang nagsasabi. At meron din namang tinatawag na privacy kineme-eme sa mga ganyang klaseng dokumento, 'di ba? Na nanggaling sa St. Luke's. Ngayon, kung nanggaling sa St. Luke's, sino ang naglabas ng peke? 'Di ba? Hindi yung puro kayo pagpoprotekta diyan sa kawatan na 'yan. Kita nyo may aligasyon na siya, may pagbibintang na siya, pero wala siyang ebidensya. Kung hindi, nguso niya lang. Boom! Diba? Nagkakasakit na kakanakaw. Diba? Maliwanag na wala siyang ebidensya. Samantalang kay Sarah, ang liwanag ng ebidensya. Ang liwanag na may testigo. Ang liwanag na may darambong. At ang liwanag na may malversation. Nandiyan na sila Mary Grace Piatos, Jay Camote, at mga peking resibo, 'di ba? At mga panunuhol. 'Di ba? 'Yun talaga may ebidensya, pero sila wala. Pero sila yung malakas mang-akusa. Tapos pagka napunta sa ganung sitwasyon, paawa. Aray ko. Boom! 'Di ba? Hindi na matunton ang nasabing post ni Sir Jack
kaugnay ng kalusugan ni PBBM. Sabi kasi daw niya, binura daw ni Facebook, hindi daw siya nagbura. Nung nalamang papanagutin ng St. Luke's at ng NBI kung sino yung mga nag-post, nagpakalat, nawala na yung post niya. Ngayon, ang sabi niya, si Facebook daw nagbura. Talaga ba? Oh. At anya, hindi raw ito deleted. Minsan daw kasi, nire-report at fina-fact check ang kanyang posts. Hindi raw siya kailanman nanalangin mamatay ang isang tao dahil naniniwala siya sa karma. Kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya tungkol dito. Una nang ibinalita ng palasyo na in good health ang Pangulo. Kasunod ng diagnosis sa kanya ng mga doktor ng diverticulitis. Ani PBBM, he got the best possible medical care at pinakita pa ang video niyang nakikipaglaro sa kanyang aso. Pinaalala ng Presidential Communications Office sa publiko na umasa lang sa mga opisyal na pahayag ng government sources para maiwasan ang pagbabasa ng unverified at malisyosong content online. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Billionario News Channel. So, maliwanag mga kaiksena ha. Yan. Pero, ako feeling ko hindi tutuloy yung NBA eh. Hindi tutuloy yan. Feeling ko lang. Sabihin agad disconnect. Yan. Nawala ako. 1, 2, aray ko, nawala. Yan. Okay na, nagbalik na tayo. Yan. Okay na. Yan. Sharon Capilas. Yan. Wala tayong magagawa mga kaiksena kung hindi tuloy ni Pangulong Bongbong Marcos o walang bahala na. Kumbaga, bahala na talaga yung karma sa ganyan.